Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga ba si Henry Poe Kapapas at magandang gabi Ma'am Laudit. So ngayon, tatalakayin natin ang globalisasyong ekonomiko. Ano nga ba ang globalisasyong ekonomiko? Ang globalisasyong ekonomiko ay tumutukoy sa mas malawak at mabilis na ugnayan ng mga bansa sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, production at pamilihan. Ibig sabihin, mas nagiging magkakaugnay ang ekonomiya ng iba't ibang bansa dahil sa palitan ng produkto, serbisyo, kapital at teknolohiya. Halimbawa, ang Pilipinas ay nag-i-export ng manggagawa at nakatanggap ng remittance mula sa iba't ibang bansa. Pag-angkat ng Pilipinas ng produkto gaya ng gadget mula sa China at pagkain mula sa ibang bansa. At pagpasok ng foreign investment tulad ng BPO at call center. At ang positibong epiko, mas malawak na pamilihan, nakakapag-export ang bansa ng produkto at serbisyo sa ibang bansa. Halimbawa, ang saging at pinya ng Pilipinas ay naibibenta sa Japan at ibang bansa. Sa negatibong epiko ay pag-asa ng ibang bansa. Kapag sobra ang import, nagiging dependent ang ekonomiya at dayuhang produkto. Sa kabuuan, ang globalisasyong ekonomiko ay nakakatulong sa paglago ng ekonomiya ng isang bansa. Pero kung hindi ito ipapatupad ng balanse, maaari rin itong magdulot ng pagkalugi ng lokal ng industriya at kawalan ng sariling kakayahan. Ang multinational, isang kumpanya na nakabase sa isang bansa pero masangay o operasyon sa iba't bansa. Ang transnational naman ay isang kumpanya na hindi lang nakadepende sa isang punong tanggapan kundi may mahigit sa ugnayan at pakikipag-ugnayan sa mga sangay sa iba't ibang bansa. At sa pagkakaiba ng mga salita, ang multinational may headquarters na kumokontrol sa lahat ng sanghay. Ang transnational naman ay mas pantay-pantay ang ugnayan ng mga sanghay at nakadepende sa lokal na pangangailangan at produkto, serbisyo. At yun lang po. Salamat.